mga nangungupisal. So, yung mga nangungupisal na yun, so, bali mga parang grupo sila, nag-uusap-usap sila, nagkataka sila, dahil yung kura. Parang yung bawat, sapul na pagdating ni Maria Clara, yung pagsasalita niya, yung sa mga kagbata, di ba yung pari na sa isa sa kura. So, pagdating ni Maria Clara, so, kumigil siya sa pagbabata ng, o pagliliwanag na kanyang mga tungkol sa salita ng Diyos. So, yun, nagtaka yung mga nangungupisal doon. So, dahil doon, kaya nagkaroon na parang yung kanyang pagkataka, naging bulong-bulungan na. So, marami ng mga sismosa dyan. So, pagkaroon ng sismosa, so yun, nagkaroon din ng isang bulong-bulungan, tumapayak ng si Padre Salve, dahil hindi na daw siya gano'ng kumakain, at lagi siyang sa may dilim, hindi siya nagsasalita pag pinakausap nila. At ang pinagtatakanda, yung pagdalalaw si Padre Salve kay Maria Clara ay biglang dumalatag ang mga ilaw sa kumbento. So, yung mga susunod na mga talata kay Papa, Sa gitna ng tahanan ni Maria Clara ay tahimik na nag-usap ang magsisigiro. Mangyayari ang balak mo, mahal ko. Bukas bago. Ayun o, Ay, sorry nga, tapos na nakadal. Nung mga tanong yun, lumalaw yung isip ng mga iba. So, biglang mga tao na parang mas naging malalim at maging maalat ang kanilang pag-uusap sa pagdating ni Cristo sa Maybara at sa pagdalaw nito. Sa pagdalaw ni Cristo sa Maybara sa kanyang Maria Clara, so, nakita niya si Padre Salve at binati niya ito ng magalang pagbate. So, pagbati niya dito, nag-usap na si Maria Clara at saka si Cristo sa Maybara. So, meron kasi silang plano sa susunod na araw. Susunod na araw, umiling si Maria Clara. Pero ang sabi niya, parang nangingin siya ng pabor, kaya pinag-umi para, na magkakaroon ng sila na isang pamamasal sa isang batis malapit sa kagubatan ng Balete. So wala kasi dito yun, hindi bang buko na ako nabig na kwento mas mahaba at mas makabuluhan. So yun, ang sabi naman ni Ibarra, sabi niya, oo, nangako siya, oo, mangyayari ang ibabala ko bukas. So, yun. Sinabi niya, ngunit merong isa pang pabor si Maria Clara. Huwag mo nga anyayahan si Padre Salve. So, humingi siya ng pabor. Ang sabi naman ni Cristo ng Ibarra, at bakit? Dahil sa daw ito, sa kaubilisan natin, na bawat dapat na may kapamasan o isang may mga okasyon, dapat lagi kasama ang pura. So, nagbigay ng paliwanag naman si Maria Clara. Ang sabi naman ni Maria Clara, kasi bawat lagi daw nakatitig sa kanya si Padre Salve, lagi daw nakatitig sa kanya, at lagi kapag pupunta rito at madalaw, lagi sinasabi ni Padre Salve, at na bakit hindi mo ba napapagilipan o na ang tulad ng iyong ina? So, parang na si Maria Clara, parang nagkakot sa mga bawat salita, dahil at iba ang piling ng pagkasalita ni Padre Salve dahil sa kanyang yung tingin niya parang kakaiba at hindi yung katulad ng dati dahil sa kanyang pagbabagong ugali. So yun naman yung nangyari. Pagkatapos naman nun, nag-uusap sila, tumingin naman si Padre Salve. So sabi, hindi pa kayo natapos na rason. So bakit niya tinanong yun? Kasi nag-uusap sila, Maria Clara, kasi si Kinasakot ka may para sa Nailawa. So, nagtanong yun. Ngunit, ang ginawa naman so, bale, nangyari doon, nag-iba sila ng usapan. Napuntang usapan tungkol sa pagkaklaro tungkol sa pista ng San Diego. So, nag-iba ang usapan at inaniyahan naman ni Cristo Maybara si Padre Salve para sa isang okasyon na lalaban doon sa bakit sa lawa sa malapit sa kagubatan ng Balete. So, yun yung nangyari. At nagpaalam na doon si Cristo Maybara. Pagkapaalam niya, ang nangyari naman, may nakasalubong siya. Isang lalaki na hihingi ng tulong, yung pala ay ang asawa ni Tita. So, doon nagtatapos ang ating kwento.
Ano? Sa'yo?